Hi guys! So for today's video, samahan nyo nga po akong umuwi sa Dumangas. Pero bago po ako umuwi sa Dumangas, eto nga po pala, nagluto muna ako ng ulam. Ang ulam nga po pala na niluto ko, eto nga po palang pritong isda at saka si Tintin nga po pala niyan ay nagluto ng pinakbet. Actually, last day pa po itong video na to. Ngayon ko lang po talaga na voice over. Sa sobrang busy nga po talaga namin at saka sa sobrang busy ko nga rin po talaga sa work hindi ko na nga po talaga at wala na po talaga akong time mag voice over. Kahit nga po sa paggawa-gawa ng mga funny videos wala na rin po akong time. At eto na naman po pala tayo dito, hinihintay na naman natin matapos ang taon. Ay sana po sa lahat po ng tao na magse-celebrate ng bagong taon ay sana po kasama nyo ang mga pamilya nyo. At oo nga po pala nakalimutan nga po nagluluto nga po pala ako ng tilapia dyan. At kung nakaupo nga po pala kayo dito sa kitchen namin, eto nga po pala yung makikita nyo, sa harap ay highway agad. Itong taon nga nitong 2023 talaga ay maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko pero lalaban at lalaban tayo. May mga tao naman talagang binibiyaya sa atin ng Panginoon kahit gaano pa kabigat ang mga ating pinagdadaanan. Katulad nga pala ng mga kaibigan kong to na palagi nagpapasaya sa akin. Alam nyo guys, habang voice over ko nga itong message na to, itong vlog na to, ako lang mag-isa dito sa bahay. So, December 31 today and mamaya New Year na pero ako mag-isa sa bahay kasi si JC, kailangan niya rin umuwi sa pamilya niya. So, dahil may duty ako at 2 AM na yung out ko, so hindi ako makakapag-celebrate ng New Year. So, eto na nga po guys, natiran ko nga po pala sila Tintin dito ng ulam. At syempre, pag nagsama-sama kaming mga bakla, and joke lang, hindi pala mga bakla to. Pag nagsama-sama yung mga Bex Batuta, alam niyo naman po talagang chismisan. So, go back nga po talaga sa topic, ayun nga po. Hindi nga po ako makakapag-celebrate kasama yung pamilya ko. Sabay sa tagal ko na nga po pala sa call center, parang sanay na nga rin po ako sa ganong setup. At eto na nga po pala yung binigay ni Tintin sa akin na pinakbet. Tingnan nyo, para siyang last one na maraming sabaw. Char. Pero si Tintin masarap po siya magluto. Kaya guys, tara kain tayo mga mare. At yun nga po, konting share lang. Alam niyo po ba nung bata ako nung Christmas, palagi kami nangangaroling ng mga kaibigan ko. At feeling ko talaga nung kabataan ko, Christmas and New Year, yung pinakamasaya sa pati ng taon ko, mas masaya pa talaga sa birthday ko. Nung tumatanda ako, na-realize ko talaga na dapat talaga sinulit ko yung mga panahon na bata ako. Kaso katulad nito, kahit New Year or Pasko, kailangan kong magtrabaho. Nakabukod nga po pala ako sa pamilya ko at kami nga po pala nagsasama ni JC sa isang bahay. At dahil nga po matagal din po akong hindi nakauwi ng Dumangas, siguro mga 6 na buwan din akong hindi nakalapit doon. At ito yung nagdesisyon nga po ako magbiyahe papuntang Dumangas. So normally talaga ako, tinatamad talaga ako mag-commute pero dahil mahal ko yung pamilya ko, mga kapatid ko, uuwi talaga ako sa Dumangas nito. Yung video nga po pala nito is December 27. So birthday po yan ang pamangkin ko kaya uuwi talaga akong Dumangas. Nakakaantig ng damin nga yung mga kapatid ko kasi sabi ko wala talaga akong pera pero sabi nila umuwi ka lang kasi kailangan namin yung presents mo. Naniniwala talaga ako na lahat tatalikuran ka pero hindi ang pamilya o ang mga kapatid mo. At habang nasa biyahe nga ako dyan, of course, naaantok nga po pala ako dyan kasi galing pa akong duty niyan. So, mga higit isang oras din yung biyahe from Iloilo to Dumangas. Pero, okay lang, carry lang. So, dahil antok ako yan, nakikita niyo po dyan, nakaupo ako dyan mag-isa sa isang seat. So, bababa lang ako sa highway, tapos susunduin ako ng kapatid ko. Ano po ba yung feeling na kinakabahan kayo sa pag-uwi? Kasi syempre, matagal din po kasi kaming hindi nagkita ng pamilya ko. At yun nga po, go back to the topic. Yes, bina-voice over ko po ito December 31 ngayon lang. At alam niyo po ba si JC nagpaalam na nauwi sa kanila, tapos sila Jessa at saka si Tintin umuwi din sa Aklan. Tapos si Crystal naman umuwi din sa Dumangas. At ramdam ko po talaga yung lungkot dito sa bahay kasi ang dilim talaga ng bahay tapos ako lang mag-isa dito. To be honest po talaga nakakaiyak pero syempre kailangan po nating masanay. Eto nga po wala yung pamangkin kong si super cute na si Chloe. Last ko pong uwi sa Dumangas, kakapanganak lang po sa kanya and siya po yung reason kaya umuwi ako dun sa Dumangas nung nakaraang August. At eto nga po pala yung birthday girl at saka yung mama niyang napakabait. At syempre napakaganda rin. Yan nga pala si Yen Yen. So, kompleto po yung pamilya ko dito and wala lang po pala si Inday na nasa Manila. So, kapag nagtipon-tipon kami dito, napakasaya talaga namin. Alam nyo guys, hindi talaga importante kung may handa or wala. Ang importante talaga sa bawat okasyon ay magsama-sama kayong magkakapamilya. And of course, hindi makakalimutan si Alog. And of course, si Nini Mika and my very beautiful niece, si Rayan. Medyo suplada kasi nagmana kay tita. And of course, nasa lahi naman talaga namin ang kagandahan. Kung nakikita nyo naman, of course. At hindi talaga may iwasan ang pagiging yaya bells ko dito sa pamangkin ko pag umuwi ako dito, guys. Masaya ang buhay dito sa Dumangas, guys. Napakasaya. Kung hindi nga lang kailangan magtrabaho, dito na lang talaga ako magsistay.
At ang naiwan nga pala sa bahay dun sa boarding house nung umuwi ako, it's si MJ at saka si Bless at saka si JC. Ay dahil nga yung kapatid ko yung maraming collection ng bag, ito yung lola mo, ay naghahanap ako ng bag na pwedeng hingin sa kanya. At ito nga yan po yung bahay ng kapatid ko. At yung lalaki naman sa likod yung pinsan kong si Boy Boy. At naabutan ko nga pala yung kapatid ko yung papahangin sila ng napaka-cute kong pamangkin na si Chloe. Ang cute, gigil. Eto nga yung bunso kong kapatid yung pinakamayaman sa amin. Charot. Of course, hindi mawawala pinakamaganda. Syempre ako na yun. So eto na nga guys, papasok na nga ako dito sa parang alam yon, parang playroom na mga pamangkin ko. And kung nakikita nyo maraming bag sa likod ko and pipili nga po pala ako ng bag dyan. Tapos sasabihin ko sa kapatid ko, syempre, nahihingin ko. And bago ako namili ng bag, pinarang ko muna yung kapatid kong matanda. Iyan o, tignan nyo. Wow. And a fun fact about my older sister, natatakot siya sa kahit napakaliit na uod. Charot. So, ayun na nga guys, namili na nga ako ng bag na gusto ko. So, napakaraming bag ng kapatid ko. And yes, hindi siya madamo talaga sa bag. So, kung gusto niyo ng bag, bili kayo guys. Huwag kayong humingi sa kanya. Char. So, ayun na nga, pumili na nga ako ng bag dyan. Kasi nga guys, nahihirapan kasi ako. Yung bag ko kasi masyadong malalaki. And ginagamit ko lang yung malalaki kong bag pag pumapasok ako sa office. Kasi may nagbabaon po kasi ako ng kanin. And sa office kasi namin, wala masyadong nabibenta ng ulam. So, kailangan natin magbaon para makatipid. So, ayan, yung maliliit na bag na hiningi ko sa kanya, pang forma ko lang yan. Kunwari, lalabas ako. At ayan nga, inaano ko nga sa dyan na sabi ko, dadalhin ko to lahat. Hindi ayaw talaga ng kapatid ko ipadala lahat. Kaya isa na lang yung hiningi ko, yung kulay brown sa gilid. Yan, yung kulay brown yung hiningi ko sa kanya. And dahil mabait yung kapatid ko, binigay niya rin. Napakasaya nga po talagang isipin na sa mga panahong noon ng mga bata pa kami, walang-wala kami. Ngayon, nabibili na namin yung mga gusto namin. So guys, hanggang dito na yung video natin. See you in my next vlog. Bye! Happy New Year!